Ayon sa Department of Transportation, DOTR at Asian Development Bank, ADB, ang konstruksyon ng MRT-4 ay inaasahang magsisimula sa second quarter ng 2027 o late ng 2026 sa ilang ulat, kung saan kasalukuyang tinatapos ang detailed engineering design. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Kasalukuyan pa ring nakikipag-usap ang Department of Transportation, DOTR sa Asian Development Bank, ADB, para sa pinal na detalye ng pondo, bagamat may mga naunang commitment na ang ADB para sa $1 billion, na loan, patuloy ang negosasyon dahil sa pagbabago ng disenyo ng tren. Mula sa orihinal na monorail, ginawa na itong metro rail, heavy rail, configuration upang mas maraming pasahero ang maisakay. Dahil dito, inaasahang tataas ang budget ng proyekto mula $59 na bilyon patungong $100 bilyon. Ayon sa pinakahuling ulat ng ADB, ang konstruksyon ay target magsimula sa ikalawang quarter ng 2027, inaasahang matatapos ang proyekto sa unang quarter ng 2031 at magiging fully operational sa huling bahagi ng 2031. May haba itong 12.7 hanggang 15.6 kilometro na magdudugtong sa EDSA Ortigas Junction sa Mandaluyong hanggang sa Taytay, Rizal. Planong magkaroon ng 10 hanggang 11 istasyon kabilang ang EDSA, Meralco, Chendesitas, Rosario, St. Joseph, Cainta Junction, San Juan, Tikling Junction, Manila East Road, at Taytay. Inaasahang mapapababa ang travel time mula Taytay patungong Ortigas mula 3 oras, by road, sa mas mababa sa 30 minuto, by rail, kaya nitong magsakay ng hanggang 400,000 pasahero kada araw kapag natapos na. Pinaplano ring magkaroon ng feeder system na cable car na magkokonekta sa Taytay Station ng MRT-4 paakyat ng Antipolo, kahit na may mga issue sa right-of-way, ROW, naniniwala ang DOTR na mapapamahalaan ito dahil karamihan ng linya ay itatayo sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension. Samantala, may mga bagong adjustment sa daloy ng trapiko simula sa susunod na buwan, Pebrero, para sa pagkakabit ng MRT-7 turnback steel box girder. Ang paglalagay ng steel box girder ay gagawin sa pagitan ng February at March 2026, habang ang pagbabaklas ng mga support tower ay tatagal hanggang April 2026. Pinayuhan ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, ang mga motorista at commuter na maghanda para sa pagsasaayos ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Quezon City simula sa susunod na buwan upang ma-accommodate ang mga ginagawa para sa Metro Railway Transit Line 7, MRT-7, project. Ang MRT-7 ay nasa 71% hanggang 83% ng tapos, target na magbukas ang unang 12 stations, mula North Avenue hanggang Sacred Heart, QC, sa unang bahagi ng 2027, inaasahang magiging ganap na operational ang buong linya hanggang San Jose del Monte, Bulacan pagdating ng 2028. Samantala, si Clyde Sanmigdi Corpus, isang fresh graduate ng Mechanical Engineering, Mechatronics, mula sa De La Salle University Manila, ay bumuo ng isang handheld GPS-based Passenger Information Display System, PIDS, nitong January 2026 upang bawasan ang kalituhan ng mga commuter sa LRT-1, LRT-2, at MRT-3. Nakapagbibigay ang prototype ng real-time station updates, direksyon ng tren, at mga hudyat kung anong pinto ang babukas sa bawat istasyon. Ginagamit ng device ang GPS technology para itugma ang lokasyon at bilis ng tren sa mga pampublikong coordinates ng mga istasyon. Dahil dito, nalalaman ng system kung malapit na o nasa loob na ito ng isang partikular na station.
Nabuo ang ideya dahil sa personal na karanasan ni Corpus at ng ibang commuter na nahihirapang malaman kung nasaan na silang istasyon, lalo na kapag siksikan o hindi marinig ang mga anunsyo. Malaking tulong ang device sa mga senior citizens at sa deaf community dahil nagbibigay ito ng visual na impormasyon sa halip na audio announcements lamang. Natapos ni Corpus ang prototype sa loob lamang ng 24 na araw habang naghahanda siya para sa kanyang engineering board exam. Bukod sa handheld device, mayroon ding ibang inobasyon gaya ng Rush PH app ni Joshua Bumanlag na gumagamit naman ng crowdsourced data para sa real-time train arrival estimates. Samantala, ang South Long Haul, SLH, project, also known as the Bicol Express, kasalukuyang nasa pre-implementation at aktibong right-of-way, ROW, acquisition phase ang proyekto. Tinututukan ang paglilipat ng mga informal settler at pag-aayos ng mga utility sa mga apektadong lugar. Matapos kanselahin ang deal sa Chinese consortium noong huling bahagi ng 2023, ang gobyerno ay naghahanap ng bagong funding partners, posibleng ODA mula Japan, South Korea, o India, para sa kabuuang 577 kilometrong linya mula Manila hanggang Bicol. Ang mga rehabilitasyon sa riles at tulay sa pagitan ng Lucena at Sipocot ay isinasagawa upang buhayin ang linya habang hinihintay ang pagkumpleto ng mas malaking proyekto. Ang buong proyekto ay isang 577 kilometrong rail connection na magdudugtong sa Metro Manila at sa mga probinsya ng Southern Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Camarines Sur, Albay, hanggang Sorsogon.